Pasyal na naman tayo. Hindi tayo mapakali kasi nandun lang tayo sa bahay. Dito na lang tayo dumaan para mag-ikot tayo. Sarap-sarap ng swimming nila, oh. Ang ganda na ano na araw. Dito tayo. Sa banda rito. Dito tayo. Wala. Bahay nila inang. Ulan na naman. Tungo dumanang. Nya! Nya. Nakadukan! Nakado na. Sana tayo doon. Kaya lang ano naman umulog na naman ng ulan. Dito tayo muna. Hindi ko alam mga kabiday kung ano yung laging nagbabato dun sa bubong ng bahay mga kabiday. Diyan. Kasi parang parang bato talaga na nahulog dyan sa tuktok ng bubong. Ilang beses na 4 na beses na ata o 3 beses o 4 na beses na mga kabiday. Talagang bato talaga. Talagang siguro ba yung tirador siguro yung mga kabiday. Halata mo naman yung tirador kasi siguro gusto nilang mabutas yung biyero namin para safe, para na naman kami siguro dyan, magkanda kami dyan. Sa totoo lang mga kabiday, hindi naman alangan na ice yun, hindi naman ganun yung ice. Parang parang yung kumbaga yung una parang bakal. Yung una. Nagulat nga ako mga kabiday, yung parang bakal na nahulog. Kaya sabi ko, parang sa kwarto ng anak ko yung sabi ko sa CR. Wala naman daw. Tapos nung na naman, kasunod na naman, bato. Parang bato yun mga kabiday. Na parang tirador nila. Ganun. Tapos sumunod na naman ng araw, bato na naman yung naramdaman ko. Hindi ko alam kung bakit saan kung yun. Saan nang gagaling yun.
Bakit kaya mga kabiday? May taong mga ano, hindi naman ano yun, alangan na hulog ng langit yun sa taas. Posible na yun mga kabiday. Alangan na gawain ng mga kapatid ko dito. Posible naman mga kabiday. Diba? Kaya hindi natin alam. Ay naku, yan natin paparusahan din ng ano yan ng Panginoon pag ganyan lagi silang nagano. Kaya kaya naminto na naman yun ano, yung mga bibi ni kuya doon, pinakawala siya kasi ano, maano sila matunis, kaya pinakawala niya, kaya nandyan sila. Gusto ko man, yung ano, yung nandyan yung nakakulong dyan, namatay na yung ano, yung dalawang anak, kaya iisa na lang, kaya parang gusto kong pakawalan kasi kawawa naman sila. Parang gusto kong ipakawala. Yun nga lang, pagpakainin ko, ang dami nilang mga ang daming mga manok, baby na mag-agaw, ganun. Kaya tayo pupunta mga kabilang. Tara sa harap na. Sa harap na lang. Harap ng bahay. Tignan natin yung dragon fruits kung mabubuhay yun. Yung mga kabilang. Ito pala yung ano. Ito pala yung natusok sa mata ko. Ayan Ayan yan. Ito. Ayan mga kabilang. Ayan. Yun yung ano natusok ng ano nung isang araw nung 23 ng gabi. Ayan mga kabilang, diba? Ano ba yun mga kabilang? Ayan, malapit na sa ano sa mata ko mga kabilang. Buti na lang dahan-dahan akong naglakad, kaya magbuwan kaya tayo. Yan muna tayo dito mga kabiday. Sa duyan. Subukan ko lang yung duyan. Kasi pag nagduyan ako mga kabiday, nahihilo ako. Tapos sumasakit dito yung loob ko. Bakit kaya mga kabiday? Laging sumasakit yung batok ko dito. Laging sumasakit, tapos nahihilo ako, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Parang gusto ko man bumili ng duyan. Ay, basta na sabi tayo. Parang gusto ko man bumili ng duyan, kaya lang hindi ko diyan. Pag nakahiga na ako mga kabibigan, hindi ang sakit talaga dito. Tapos dito masakit. Talagang hindi ko excuse me. Hindi ko talaga hiyang na magduyan mga kabibigan. So kaya bihira ako nagduduyan mga kabibigan. Ngayon lang ha. Tapos ngayon, pero basa-basa pa. Nagduyan ako. Ay, grabe. Bagay hindi pa tayo nakapagligo. Niligo tayo mamayang gabi. Kasi, shower. Mag-shower tayo. Kasi, shower tayo sa gabi. Minsan, naliligo tayo pag basang-basa yung ulo natin sa kalalakad. Naligo ako doon kagabi. Kaya,
Ako naman mga kabiday, hindi ko binabasa araw-araw tong buhok natin kasi parang ano, maglalagas mga kabiday ang buhok natin pag laging shampoo, tapos basa-basa ganun. Kaya ano, 5 days is 3 days ko binabasa. 3 days ang pinapaliguan ko yung buhok ko, ang 5 days. Ganun. Tapos magsa-shower ako yung ganun. Hot bath ba yun? Yan. Shower. Yan mga kabiday. Huminto na naman yung ulan. Yan na. Ayan. Wala tayong mga content. Kasi yung mga kabiday, yung bagyo, nakaalis na raw. Pumuntang Taiwan. Taga Taiwan yung asawa ko. Mga kabiday, sabihin ko sa inyo, wala akong asawa dito. Kung tutuusin yung nakikita nyo na ako lang, kaming dalawa lang yung anak ko, ganun. Pero wala kayong nakikitang mga lalaki. Meron man yung mga pag pumupunta ako dito sa kabila, mga kuya ko yun mga kabiday. Mga kuya ko at mga bayaw. Kung meron man yung mga bayaw ko yun, asawa ng kapatid ko na mga kapatid ko, ganun, mga kuya ko. Yun ang yung mga Pero pag sa bahay, wala kayong nakikitang kasama ko dun sa bahay, wala kayong asawa mga kabiday. Ang asawa ko ay Taiwanese. Yan, nasabi ko na sa inyo mga kabiday. Kasi syempre, sabihin ko na para wala kayong masabi. Kasi ang asawa ko is Taiwanese mga kabiday. Pero hindi kami hiwalay, pero bigla na lang kaming wala nang komunikasyon. Ganun. Wala na kaming komunikasyon. Kasi nung nag-abroad ako, hindi niya alam mga kabiday. Hindi niya alam. Tapos nung nakalipad na ako, nung nasa Hong Kong na ako mga kabiday. Nasa Hong Kong na ako. Tumawag ako sa kanya. Yan. Tumawag ako sa kanya mga kabiday na nasa Hong Kong ako, ganun. Pero ayaw niya talaga yung mga kabiday. Dahil hindi ko sinabi sa kanya na nag-DX ako. Pero nagalit sa akin yung sabi ko, gusto ko lang makakuha ng experience ng 2 years. Pag natapos ko na yung 2 years, sabi ko ganun, dito ako dadaan ng Hong Kong to Taiwan, sabi ko ganun. Okay, sabi niya ganun. Pumayag siya dahil nga kung dito sa Pilipinas, kasi bata pa ako noon mga 21 mga kabiday. Kasi noon mahirap pang hindi pa namin alam yung mga paikot-ikot noon Tapos mga kabiday, nagpalakad kami ng agency, pero yung agency passport lang yung nilakad nila. Tapos syempre noon ang pera noon mura pa lang, pero mahal na ang pera noon mga kabiday. Tapos ngayon nung sabi, kasi nag-apply ako noon na dun sa Hong Kong ay Taiwan noon mga may tao doon si sister. Paramit abong-abong dan. Yung mga kabiday, nung nandun ako sa Hong Kong, tawagan ko rin yung asawa ko. Ay, nahilo na ako mga kabiday. Nahilo na ako pag nagduyan talaga ako, hindi ko hiyang talaga ang duyan. Yan si sister kanina, kinausap ko. Yan mga kabiday,
habang ano, yung first time kong ano dun sa Hong Kong noon, syempre first time masungit yung amo, ganun. Sabi ko magto 2 years lang ako dito, sabi ko ganun, pupunta na ako dyan sa iyo, sabi ko ganun. Okay, sabi ko ganun. Tapos nung ano na, nakapag 2 years na ako, na finish contract na ako sa 2 years, contract na naman ako yung amo ko. Tapos hanggang sa nakahanap na naman ako ng amo, hanggat nakapag-change na naman ako ng amo, ayun, na ano na sa akin, nagalit na. Pero continue pa rin ang ano namin, ang komunikasyon namin, yung pag text namin, ay text, tawag namin, ganun. Tapos okay naman kami mga kabiday. Pero nung nakatagal na ako doon, mga 19 years. Pero wala pa ng 19 years, mga, kasi pangalawang amo ko yung nakapag 6 years ako noon. Doon ako nakapunta na ng Taiwan kasi Najay. Yung mga kabiday, nakapunta na ako doon sa Taiwan nung nagbakasyon ako. Sabi ko sa amo ko, diretso ako doon sa Taiwan, tignan ko yung asawa ko doon, sabi ko ganun. So nakapunta ako doon mga kabiday, Hong Kong to Taiwan to Philippines to Hong Kong mga kabiday. Yun ang binili ng ticket ng ng amo ko. Yung amo kong doon sa Hong Kong mga kabiday. Kaya nagkita kami doon. Ang hirap kong hagilapin siya. Nandun na ako sa airport ng Taiwan. Siya wala pa mga kabiday. Nandun pa sa bahay niya. Tapos di tawag ako ng wala akong cellphone. Siyempre may cellphone ako, kaya lang wala akong, hindi nakakonect dun sa Taiwan yung cellphone ko. Kaya wala akong internet, gano'n. Pero meron man akong internet, kaya lang hindi naman SIM ng Taiwan noon. Kaya nung naikot ko na yung airport ng Taiwan mga kabiday, kaiikot, kahanap ko siya mga kabiday, Diyos ko. Alam niyo mga kabiday, yung sapatos ko naka-heels pa naman ako. Siyempre, ako nun mahilig ako sa heels. Yung matulis yung uso, tapos yung heels niya ganyan, pero hindi naman kataasan, ganyan lang kataas, yan, ganyan kataas, ganyan, yan mga kabiday. Di sabi ko, pumunta ako ng Taiwan, ay humingi ako ng tulong para tawagan yung asawa ko. Kinontak naman nila kasi doon sa Taiwan hindi masyado sila sa ewan ko lang sa English. O marunong naman sila, kaya lang yung mga iba hindi. Kaya lang mga kabiday, hindi ako nakakaintindi ng Mandarin. Yun ang problema mga kabiday. Tapos ngayon, binigay ko yung number ng asawa ko. Sila ang tumawag. Yung mga hotline na cellphone yun dun sa yung kung may gusto mong tawagan doon, makakatawag ka doon. Kaya pinakontak ko, tapos tinawagan nila yung asawa ko. Tapos sabi nila, may naghahanap sa'yo, yung asawa mo daw, ganito, nandito sa banda, ganito, sabi niya. Tinanong nila kung nasaan na siya. Sabi niya, nasa bus daw, nasa terminal pa raw siya. Terminal, Diyos ko, ikot ako ng terminal, hinahanap-hanap ko siya. Wala, hindi ko makita siya mga kabiday. Kaya inis na ako, Diyos ko. Gutom na ako noon kasi ilang oras ako naghintay, imbis na maaga ako nakarating sa lugar nila. Hindi, maghapon, gabi na kami nakarating mga kabiday. Diyos ko, ang flight ko 11, ilang oras lang ang flight ng Taiwan, parang parehas din ng Philippines to Hong Kong. Ganun mga kabiday.
asar na asar ako mga kabiday. Sabi nila sa akin, oh, nasa terminal bus na raw siya, naghihintay. Di, umalis na ako doon. Di, hinanap ko, pumunta ako ng terminal bus. Wala naman mga kabiday. Maglalabas siguro. Wala naman siya doon mga kabiday. Nasa ako nung nasa labas ako ng bus, nasa labas ako sa basan na nakita ko doon. May hawak pa siyang maleta. Kala mo siya yung yung galing ng abroad eh. Kala mo kung siya yung sasalubungin. Kala mo siya yung salubungin ko galing ng Taiwan. Diyos ko, galit na galit ako. Imbis na tulungan ako ng bagahe ko. Wala mga kabiday. Bit-bit ko yung malita ko at saka may hand carry pa ako. Asar na asar ako. Kala mo siya yung sinalubong ko eh. Grabe, asar na asar ako nun. Sabi ko gano'n. Siyempre mahirap naman yung aawayin mo dun sa country nila. Siyempre, nagtiis na lang ako, sabi ko gano'n. Ang tagal-tagal ko nandito, saan ka pumunta, gano'n na lang. Para hindi kami mag-away kasi mainitin din yung ulo niya mga kabiday. Kaya nasar ako talaga, pero hindi ko pinapansin, hindi ko pinapalatan na asar na ako noon. Pero hindi pa ako nagbablog noon mga kabiday, sayang nga hindi ako nagbablog noon. Kasi parang hindi pa uso ata noon. Tapos yung mga kabiday, hindi umuwi na kami, layo-layo pala mga kabiday, yung nila, airport nila, tsaka yung province nila. Tapos kadululuan pa pala ng NTR sa kanila mga kabiday, Diyos ko. Tapos sa terminal, parang may baon akong mais ata, akong baon. Sabi ko, kainin natin. Sabi ko, no. Sabi niya, bawal kumain. Sabi ko, tignan mo nga yung mga nakasakay ng bus. Kumakain sila. Sabi ko, gano'n. Tapos yun, kinain namin dun sa bus. Mga kabiday, layo, Diyos ko. Tapos, nag-taxi kami papuntang sa bahay nila. Gano'n. Grabe. Diyos ko, hindi ko alam kung nakapag-enjoy ako. Tapos nagmakyat pa kami ng bundok mga kabiday, na masya kami kabundukan ang taas-taas. Parang nag-hiking kami mga kabiday. Kasama namin yung kapatid ng lalaki, yung ang bait-bait ng kapatid ng lalaki mga kabiday. Parang probinsyano. Parang yung mga damit. Kagaya rin dito sa Pilipinas na kung yung damit ng punit-punit, mga luma, ganun, mga maluluwag, ganun siya mga kabiday. Yung kapatid niya, ang bait, parang naawa nga ako. Wala man lang ako pasalubong, akala ko naman kasi hindi namin kasama sa bahay, pala kasama sa bahay. Tapos nung namasal kami dun sa Bulaklakin, malayo pa rin mga kabundok dun, pero malayo mga madaanan mo bundok din. Kasama rin namin yung hipag ng asawa ng kapatid ng asawa ko. Kasama namin, may mga flower kami, mga picture. Kasi hindi ko na kasi nandun yung sa ibang cellphone ko mga kabiday. Wala na, sayang, wala akong remember sa kanila. Ang gandang mga masayal, kaya lang siyempre pag ikaw lang yung nararamdaman mo talaga yung asawa mo, parang wala ka ng ramdam. Ganun mga kabiday. Kaya sabi ko, pero maganda rin, pero rin yun, parang yun mga kabiday. Ang dami nating mga kwento-kwento.